Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating Daily Bible Blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay masamang layon at mabuting gawa. Masamang layon at mabuting gawa. Tunay po na mahalaga na ang mabuting gawa ay dapat may kasamang mabuting layon. Halimbawa, huwag tayong gumawa ng mabuti para magpakitang tao lamang. Ito nga po yung masamang layon. Kaya po sa Matthew chapter 6 verse 1, sabi ng Biblia, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya po binanggit po sa susunod mga bersikulo na huwag tayong magbigay, huwag tayong manalangin, huwag tayong mag-ayuno na pawang pakitang tao lamang. Ngunit po may isa pong mabuting gawa sa Biblia na sinabi ni Pablo na hindi bale na masama ang layon, mabuti na rin na magawa ang kabutihang ito. Sino mga minamahal, mas mabuti nang magawa ang kabutihang ito na may masamang layon kaysa naman hindi magawa. Ito po ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ayan po sa Pilipos 1:15, sabi ni Pablo, may nangaral daw ukol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pagkipagtalo. Ay sa verse 17, may nangaral ng di tapat sa kalooban. May masamang hangarin at hangad nilang, nais nila, hangad nilang dagdagan ang paghihirap ni Pablo sa pagkakabilanggo. Ngunit, maganda po sabi ni Pablo sa verse 18, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Kinagagalak ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi, ang hangarin ng ibang mga nangaral. Ito nga po isang katibayan ng kahalagahan at pangailangan ng madali ang pagkilos ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Masama man ang layon o mabuti, ang mahalaga ay ipangaral si Kristo at ang mga tao ay maligtas. Kaya tayo mga minamahal, tayo ba nagbabahagi ng Ebanghelyo? Maraming salamat po.